Ito siya before and ito naman siya after. So yan, minake-over ko yung kitchen countertop ng sister ko, yung tinitira ng sister ko. So simple lang at mura lang yung budget na nagastos namin para i-make over yung kanyang kitchen countertop. So unang-una, ang ginawa ko dahil yung lababo. Yung lababo niya, yung pinaka-sealant, medyo nababakbak na siya. So di ba kapag medyo natatanggal na yung sealant sa sink, pangit siyang tingnan. So nilagyan ko siya ng, may nabibili na parang PVC ceiling strip na ididikit mo lang sa paligid ng lababo. Dun sa pinagdidikitan ng tiles at ng lababo. So yan, para matakpan lang siya. So may mga choices na available naman na kulay, gray yung pinili ko. At second, dahil nga yung mga tiles na nilalagay karaniwan sa mga ganitong klaseng bahay, di ba, mga simpleng tiles lang, yung kulay white lang. So, plain lang siya, kaya para medyo gumanda naman ng konti. Naglagay ako ng absorbent na drying table mat. Actually, pwede mo siyang ilagay, pwede mo siyang gawin na parang table mat lang talaga. Pero hindi mo siya pwedeng patungan ng mga mainit na mga heat pad. Pwede mo lang siyang gawing halimbawa drying pad kung after mo maghugas ng pinggan or kaya ng baso, pwede mo siyang ipatong doon. Or pwede mo siyang patungan ng mga dish drying rack mo. So yan, para magkaroon lang siya ng ibang accent. So yan, ang gaganda ng mga designs nitong shop na nabilan ko ng absorbent drying mat. Ang aesthetic talaga ng ano niya, ng appeal niya, yung mga designs na available. At yung mga sizes naman na pwede mong pagpilian, 40 cm by 50 cm at saka 30 cm by 40 cm. Ito yung mga designs na available. Ang gaganda niya. And then yung shelf bracket, so yan, ginawa ko na lang na plain, yung pinaka dun sa ibabaw ng kitchen countertop. At itong nabili ko na wall bracket, maganda siya kasi parang ang style niya, parang invisible. And at the same time, heavy duty siya. So, kaya ito yung pinili ko dahil hanggang 50 kilogram, kaya niya yung load bearing ng wall bracket. At available siya in 8 inches length, 10 inches length, at saka 12 inches. So, maikli lang siya kasi ano siya, parang invisible nga yung design ng wall bracket. So, okay to dahil ang kapal niya is 5 mm thickness, kaya kahit mabigat yung ilalagay mo na load doon sa board, okay, pwede kasi hanggang 50 kilogram. At syempre, para syempre maganda naman yung dating, pinalitan din namin yung faucet. So yung faucet, actually sa price niya na less than 500, okay na okay siya kasi naro-rotate siya ng 360, pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba, hindi nababago yung sprinkle ng tubig niya, pwedeng malakas yung pressure, tapos pwede naman ganun yung buga. At pwede mo siyang itaas na ganun para pwede ka maghilamos. Ang ganda niya. Very useful at yung quality ng material, high quality na steel. Hindi siya katulad ng mga chrome-plated na faucet. Kaya okay to kung naghahanap kayo ng sink para sa faucet. Highly recommended ko itong ganitong product na faucet for sink. Ang ganda niya talaga. So yun, napaka-simple lang at naglagay lang ako ng magnetic na LED light. At maganda siya kasi rechargeable siya at matagal yung battery niya. Matagal mo siyang magagamit kapag chinarge mo siya pag fully charge ka at nalilipat-lipat siyang ganyan, naro-rotate din siya. At magnetic siya, pwede mo siyang idikit dun sa wall bracket. Pwede naman din sa wood mismo kasi self-adhesive siya, may kasama siyang self-adhesive. At yung lighting mode niya, tatlo, merong daylight, may neutral, may warm white, para may konting liwanag sa kitchen. So yan, ganyan lang kasimple, tapos ang budget lang niya lang din. Nasa less than 2,000 lang para magkaroon ng appeal yung kitchen. Kasi pinintahan ko lang naman yung pinaka-cabinet, yung pinto ng cabinet. So, dahil may pintura naman siya before, binago ko lang yung kulay, ginawa ko lang siyang gray, kasi medyo loud yun natin yung kulay. So, ganun lang. Pwede naman kayong gumamit ng kahit anong klaseng pintura, basta as long as yung pintura nyo, yung kahoy na pipintahan nyo, meron na siyang primer, may dati siyang pintura, pwede nyo siyang gamitan ng pwedeng latex paint. Kasi kaya latex paint yung ginamit ko na pintura para mabilis siyang matuyo. Kasi kung enamel, medyo matagal, syempre, laging ginagamit yung lababo. So yun lang, ganyan lang kasimple yung makeover na ginawa namin dito sa kitchen countertop. Yan.